sa inyo dyan sa Ireland. Tuloy po kayo at tayo po ay makapagbigay ng ating mga katanungan. Ireland, Opo, please. kapatid na Daniel at kapatid na Ellie. Kapayapaan po sa lahat. Narito po ngayon sa atin ay si kapatid na Marty Centeno. Isa po siyang Gentile Christian, kapatid na Ellie. Narito po ang kanyang katanungan. Magandang hapon po, Brother Ellie. Babasahin ko po ang aking katanungan. Binabanggit po sa during creation ay evening and morning were the first day, kahit wala pa pong sun noon o araw. At ganoon din po hanggang sa seventh day and the evening and the morning. Pare-parehas po ba ang duration from first day to sixth day and the seventh day as he rested? At kung pare-parehas po, kasama po ba doon ang araw ng edad ni Adan na 930 years dahil nilikha po siya sa ika-6 na araw? Yun lang po, Brother Eli. Maraming salamat. Salamat din sa pagdalo, kapatid na Marte. Iyan ay isa sa pinaka-controversial na issue sa Biblia na sa panahon natin, ang aking palagay, napakarain ng naligaw, napakarain ng nadaya, napakarain ng marami ng mga nangyari. Unang-una, yung salitang "in the evening and the morning" were the first day. Nagkahapon, nagkaumaga, ang unang araw. Hindi natin dapat i-apply yun na gaya ng sinasabi ng Seventh-day Adventist, Saksi ni Jehovah, etc. Na yun ay 24 oras. Na 24 oras sa mundo. Kasi, kaya 24 oras sa atin, isang buong ikot ng mundo, 24 oras, on each axis. Ang isang buong ikot naman ng mundo, araw ay 365 and 1/4 days and 20 seconds, more or less. Ang ibig ko sabihin, kapatid, iba ang araw sa langit, iba ang araw sa lupa. Nung umpisa, nilalang ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang lupa, walang anyo, walang laman. Ang kadiliman nasa ibabaw ng kalaliman, ang Espiritu ng Diyos nasa ibabaw ng tubig. Sinabi ng Diyos magkaroon ng liwanag at nagkaroon ng liwanag. Nakita ng Diyos ang liwanag na mabuti, inihiwalay ang liwanag sa kadiliman. Tinawag ng Diyos ang liwanag na araw, tinawag niya ang kadiliman na gabi, nagkahapot, nagkaumaga ang unang araw. Hindi naman sinabi ito, nagkahapot, nagkaumaga ang unang araw sa mundo. Isang napakakitid na kaisipan na agad mong i-interpret na yun ay 24 hours sa mundo. Kasi sa Mars, sa Jupiter, sa Venus, sa Saturn, sa lahat halos ng planeta sa solar system, kung saan isa riyan ay ang mundo, hindi naman pare-pareho isang ikot o isang araw. Sa Venus, ang length of day ay 243 Earth days bago makaikot ang Venus sa kanyang sariling axis. Mag-iisang taon na sa mundo kasi 243 days Ang Mercury naman, ang length ng day o isang ikot niya ay 58.65 days. Ang Mars naman ay 24 hours. Halos kapareho ng atin, ang ikot. 39 minutes and 35 seconds. Yung Uranus, 17 hours, ang isang day doon. So sa iba-ibang lugar ng solar system pa lang ang pinag-uusapan, hindi natin pinag-uusapan pa yung mga galaxy. Sa solar system pa lang,
iba-iba na ang length ng isang araw. Isang araw at isang gabi, magkakaiba ang length sa iba-ibang punto ng solar system. Hindi naman sinabi doon sa versikulo 3 na yun ay araw sa mundo. So, di-discount agad natin yung possibility na yun ay sa mundo. May possibility yon, pero meron ding pwedeng hindi possibility sa mundo yon. Kasi hindi sinabi yung mundo ron eh. Yun ang gusto kong maipakita muna sa iyo, kapatid. Ngayon, hahanap tayo sa Biblia ng ebidensya para makita natin yung distinction kung yun ay araw sa mundo o araw sa kung saang araw yon. Yung isang araw, yung one day. Ang nakasulat dito sa isang talata ng Deuteronomio, sa 11:21, nakasulat, Upang ang inyong mga araw ay dumami at ang mga araw ng inyong mga anak sa lupain na isinumpa ng Panginoon sa inyong mga magulang na ibibigay sa kanila, gaya ng mga araw ng langit sa ibabaw ng lupa. kita mo, there are days in heaven upon the earth. Ibig sabihin, hindi magkapareho pala yung araw sa langit kaysa sa araw sa lupa. Ang sabi ng pangako ng Diyos, kung susunod sila sa aral, susunod sila sa utos, upang ang inyong mga araw ay dumami at ang mga araw ng inyong mga anak sa lupain, dun sa Kanaan, na isinumpa ng Panginoon sa inyong mga magulang na ibibigay sa kanila, gaya ng mga araw ng langit sa ibabaw ng lupa. So, meron pong pagkakaiba ang araw sa langit kaysa sa araw sa lupa. Mas mahaba ang araw ng langit sa araw ng lupa. Para patunayan ko sa iyo, kapatid, magkaiba ang panahunan sa langit sa panahunan sa lupa. Ang sabi ng kasulatan sa isa namang talata, kasi ganyan ang pag-aaral sa Biblia. Ang sabi sa Biblia, sasaliksikin nyo, 34:16 ng Isayas. Basahin natin. Inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin. Kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang. Walang mangangailangan ng kaniyang kasama, sapagkat iniutos ng aking bibig at pinisan sila ng kaniyang espiritu. Ang utos lang naman ng Diyos, sundin mo lang, di ka naman maliligaw eh. Sasaliksikin mo sa aklat ng Panginoon, anumang problema mo sa mga na-encounter mong talata sa Biblia, you just have to search, search and research. Sa Biblia, ang tanong natin kanina, paano natin mapapatunayan na talagang magkaiba yung araw sa langit kaysa sa araw sa lupa? Scientifically speaking, sa ating solar system, magkaiba na. Iba ang araw sa Venus, napakahaba pala ng araw doon. Siguro, napakahina ng ikot ng Venus sa kanyang axis. Para makakumpleto siya ng isang ikot, ay 243 days yung sa mundo. Kukumpara mo, 243 Earth days bago siya makaikot ng isa. Ang isang araw niya katumbas ng 243 araw sa mundo. Ibig sabihin, magkaiba ang araw sa mundo sa araw sa Venus. Lalo naman yung kalawakan ng langit na yon na magkaiba. At ang araw ng mundo sa langit mahaba. Alam mo kung bakit ang pruweba ko mahaba yon. Basahin natin ang 1:10 ng Hebreo, kapatid na Daniel. At ikaw, Panginoon, nang pasimulay inilagay mo ang kinasasaligan ng lupa, at ang mga langit ay mga gawa ng iyong mga kamay. Sila'y
mga papahamak, datapwat ikaw ay nananatili, at silang lahat ay mga lulumang gaya ng isang kasuutan. At gaya ng isang balabal, sila'y iyong bibilutin, at sila'y mapapalitang gaya ng kasuutan, ngunit ikaw ay ikaw rin, at ang iyong mga taon ay di matatapos. Nakita mo, kapatid, ang taon pala ng Diyos, ay walang katapusan. Ang haba nun. Taon lang eh. Ang iyong mga taon ay hindi matatapos. Actually, kung titignan mo sa Greek yan, hindi naman mga taon ang nakalagay eh. Ang iyong taon ay hindi matatapos. Isang taon lang yon, kapatid. Nagkamali lang siguro yung ipinluralize nung nag-translate. Ang nakalagay kasi dyan sa Greek, ethos, a primary word, a year. A year, isang taon. Hindi mga taon, hindi plural yon. Ginawa nung nagsalin sa Tagalog, plural, mga taon ay hindi matatapos. Ewan ko sa English. Ganun din yata, the year shall not fail. Pero, ang nakalagay doon ay, ang iyong taon ay hindi matatapos. Kasi sa Biblia, isa lang naman ang taon ng Diyos eh. Basahin natin ang Kapitulo 4, versikulo 18. Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat ako'y pinahiran niya upang ipangaral ang mabubuting balita sa mga dukha. Ako'y sinugo niya upang itanyag sa mga bihag ang pagkaligtas at sa mga bulag ang pagkakita, upang bigyan ng kalayaan ang nangaapi, upang itanyag ang kaaya-ayang taon ng Panginoon. Kanyo? Upang itanyag ang kaaya-ayang taon ng Panginoon. Wala namang, hindi naman sinabi ni Kristo, kaaya-ayang mga taon. Ganon din sa Hebreo. Yung tinutukoy doon, hindi mga taon. Ang tinutukoy doon, taon. Thy year shall not fail. Hindi namang thy years. No. Ilagay lang ng mga English translators yun, nagkahawa-hawa na sila. Pero kung iriliwanagin mo sa Book of Luke at saka Book of Isaiah, ang iyong taon, kaaya-ayang taon ng Panginoon, sa Isaiah din, ganun na nakasulat, upang magtanyag ng kalugod-lugod na taon ng Panginoon, 61:2. Yun ang sinabi ng Panginoon Kristo. Kung ang taon ng Diyos hindi natatapos, yung isang taon ng Diyos, di pagkahaba-habang taon nun. Pagkahaba-haba ng araw ng Diyos. Kaya iba yung araw sa langit kesa sa araw sa lupa. Kaya kung susunod ka sabi ng Diyos sa Israel, ang araw ng iyong mga anak at ng iyong araw ay dadami. Dadami. Gaya ng mga araw sa langit. Bakit marami? Kasi mas mahaba yung araw ng langit kukumpara mo sa araw sa lupa. Kaya hindi mo dapat na isipin agad gaya ng kaisipan ng mga Sabadista at saka ng iba pang iglesia na 24 oras daw yan. Tandaan nyo, narinig nyo ito sa ang dating daan. Hindi ito itinuturo ng ibang relihiyon Itong hanay na ito ng diwa ng Biblia. You heard it from the old path. You will not hear it from, because to the contrary, what they are saying is contrary to what the Bible says. They all are claiming, most of them are claiming that each day of creation in the book of Genesis is a 24-hour day period. Not considering the facts that the theme or the subject is the creation of the heavens and the earth. Not only the earth. If it is only the earth that is being created, or the story of the creation of the earth being mentioned by Moses, we should have discounted the possibility of heavenly days. But
Because the introduction is, in the beginning, God created the heavens and the earth. We have to be aware that this story concerns the heaven and the earth. Kapatid na Marte, langit at lupa ang pinag-uusapan. May araw sa langit, may araw sa lupa. Tapos, automatic mong 24 oras yan. Mali yan. Dahil ang tinutukoy dyan, dalawa. Langit at lupa. Kaya ang possibility, dapat doon ka mag-aaral sa possibility. Hindi itinuturo ito ng ibang puno ng relihiyon. Dito nyo lang ito maririnig sa dating daan. Tandaan nyo, petsa. Pero this is not the first time na i-discuss ko ito. Marami na tayong araw na record na nagdaang mga exposition. I'm discussing this na magkaiba ang araw ng langit kaysa sa araw ng lupa. Hindi naman sinabi ron, nagkahapot, nagkaumaga, sa unang araw sa lupa. Wala naman nakalagay. O dalawa ang possibility. Inisa mo lang. Tanga ka, lalabas. Di ka nag-iisip. Yun. Ngayon, ang tanong ni kapatid na Marte, matalino. Wala pa naman po yung sun noon. O paano nga namang naging 24 oras? Sabi niya, wala pa yung sun. Yan ang tanong sa akin ng isang Sabadista na taga San Fernando. Na nang sagutin ko, sabi niya sa akin, pumunta pa ako sa Amerika, tinanong ko yung puno ng Sabadista. Hindi ka pinaliwanag sa akin ng ganyan. Ngayon ko lang kaya naintindihan, sabi nung Sabadista. Namangha siya nang ipaliwanag ko yan na nasa Biblia ka ako May araw sa langit, may araw sa lupa. Magkaiba ang araw sa langit, magkaiba ang araw sa lupa. Pagka inilagay mo yung araw sa lupa, mali ka na agad. Bakit? Hindi mo na ikinukonsider yung kasaysayan na sinasabi ni Moises na ang tinutukoy niyang nilalang, langit at lupa. Dalawang bagay ang ikukonsider mo dyan. Ngayon, yung 24 oras, kung ipapalagay mong 24 oras sa lupa, dapat i-consider mo muna na yun, possible nung gawin yung dalawang malalaking tanglaw. Gumawa siya ng dalawang malalaking tanglaw sa kalawakan ng langit para maghiwalay ng araw at gabi. O ito'y maghihiwalay ng araw at gabi sa 1.14. Sa 1.3, inihiwalay niya ng araw at gabi. Iba yun. Kapatid na Marte, basahin natin ang 1.14. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng mga tanglaw sa kalawakan ng langit upang maghiwalay ng araw sa gabi at maging pinakatanda at pinakabahagi ng panahon ng mga araw at ng mga taon at maging pinakatanglaw sa kalawakan ng langit upang tumanglaw sa ibabaw ng lupa. Ito'y liwanag naman at tanglaw para sa lupa. Alam na natin kung alin ito. Ito yung araw, yung sun, at yung moon. Alam na natin ngayon yan. Ito'y sa versikulo 14, ito lang sinabi. Pinaghiwalay niya yung araw sa gabi. Doon sa versikulo 3, meron na siyang pinaghiwalay na araw at gabi. Di ba ganon, kapatid na Marte, isip mo? Mag-isip ka. Bakit dito sa 15, pinaghiwalay niya uli ang araw at gabi? Ang araw at gabi sa lupa, sa earth. No? Kasi gumawa siya ng dalawang malalaking tanglaw sa earth. Sa earth ito. Kasi kung lalabas ka sa earth, pupunta ka sa galaxy. Huwag ka nang pumunta sa ibang galaxy. Dito na lang sa Milky Way galaxy. Naparaming mga tanglaw dyan, mas malaki sa araw natin. Sa Milky Way galaxy, may mga stars na millions or can be thousands or can be hundreds of times larger and brighter than the earth. Yan ang dapat nating makita, mga kapatid. Pag ikinumpara mo araw doon, hindi mo pwede sabihin malaking tanglaw ang araw Bakit? Merong star dyan sa universe.
1,000,000 times brighter than the sun. Massive ang kanyang laki, yung size niya, napaka-massive. Biro mong, ang laki. Basahin na nga natin ito, kapatid na Daniel. Yung naka-emphasize lang na parte, mahaba kasi. Whereas the pistol star is between 5 million and 6 million times as bright as the sun. However, the new contender, LBV 1806-20, could be as much as 40 million times the sun's brightness. Mo yan, meron palang bagong champion ngayon. Pacquiao ito. LBB 1806-20 could be as much as 40 million times the sun's brightness. Mag-imagine ka, kapatid. Ito'y tanglaw saan ito tanglaw? Mas matindi araw doon, mas matindi ang ating kasing araw, itong sun. Star din yan eh. Classified yan as star eh. Napakatindi ng ano nitong LBB. Napakatindi nun. Magkakaiba sa iba-ibang parte ng kalawakan, langit at saka lupa. Kaya magkaiba ang araw sa langit at sa lupa, kapatid na Marte. Ngayon, ang concern niya, binabanggit sa Biblia, araw ng creation, evening and morning. Ganon din po ba hanggang 7th day, sabi niya. Pare-parehas po ba ang duration ng creation days from 1 to 6 and 7th day? Alam mo kapatid, hindi mo pwedeng ilagay na pare-pareho yan, ano? Ito, you will hear it first dito sa ang dating daan. Nasabi ko na ito for so many, kaya lang nag-iingat na ako ngayon kasi may mga nangungopia kasi. Tignan mo na lang yung petsa kung kailan ko sinabi at kung kailan nila sinabi yon para alam mo kung kanino mo original na narinig. Basahin natin ang Genesis Kapitulo 1 sa 1:20. At sinabi ng Diyos, bukala ng sagana ang tubig ng mga gumagalaw na kinapal na may buhay, at magsilipad ang mga ibon sa itaas ng lupa, sa luwal na kalawakan ng himpapawid. At nilikha ng Diyos ang malalaking hayop sa dagat, at ang bawat may buhay na kinapal na gumagalaw, na ibinukal na sagana ng tubig ayon sa kani-kaniyang uri, at ang lahat na may pakpak na ibon ayon sa kani-kaniyang uri. At nakita ng Diyos na mabuti. At mga binasbasa ng Diyos na sinabi, kayo'y magpalaanakin at magpakarami, at inyong punuin ang tubig sa mga dagat, at magpakarami ang mga ibon sa lupa. At nagkahapon at nagkaumaga ang ikalimang araw. Ayan, ang papansin ko sa iyo kapatid, nung likhain yung mga hayop sa dagat, mga balyena, kung ano-ano, no? Siguro pati tahong. Maisip mo na yon, kasama na tahong doon. Matagal na pala yung tahong na kinakain natin ngayon, ano? Eh sabi niya, nagkahapot, nagkaumaga, ang ikalimang araw. So on the 5th day pala ginawa yung mga dalagang bukid, yung mga yon, yung mga nasa dagat. Ikalimang araw yon. Pagkatapos ng 23, sinabi ng Diyos, bukalan ng lupa. Yan naman ang mga kinapal na may buhay, mga hayop, mga umuusad, mga ganid, ayon sa kani-kanyang uri. Nilikha ng Diyos ang mga ganid sa lupa, ayon sa kani-kanyang uri, etc., etc. Ayan. At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao. Nauna pala yung hayop sa lupa kaysa sa tao. No? Maaalala mo kapatid, kasama ron ang dinosaur. Tama? Tama mga kapatid? Kasi lahat ng hayop lahat ng uri, kasama dinosaur doon, di ba? Ngayon, ang punto ito. Tapos nilikha rin ng Diyos pagkatapos ng hayop ang
Mga tao, ang tao. Tapos, nagkahapon at nagkaumaga ang ika-6 na araw. Ibig sabihin, nung ika-6 na araw, nilikha ang hayop at tao. Kung 24 hours yun, bakit nawala yung dinosaurs? Nung mawala yung dinosaurs, wala pang tao nun. Nung mawala ang dinosaurs, wala pang tao. Kasi ang mga dinosaurs, 300, 400 million years ago, ang dinosaurs, ayon sa mga siyentipiko, 400 million years. Tapos, ilang milyon taon nang wala ang dinosaurs bago nagkatao, ayon sa siyensya. Ayon sa Biblia, ginawa sila on the same day, the 6th day. Ang ibig kong sabihin sa iyo, kapatid na Marte, ang ika-6 na araw, hindi 24 hours. Kasi kung 24 hours yon, pagkalikha sa dinosaurs, nilikha na rin tao, maraming baka hindi mabuhay ng maayos si Adan. Isang pagagpag lang nung nakita kong dinosaur dun sa, yung dinosaur sa pinuntahan natin sa London, mahaba pa sa simbahan. Ino mo yan? Ilagay mo nga sa Eden yan pag hindi nagulo ang Eden. Pag nagalit yan, isang pagagpag lang ng buntot yan katakot-takot na disgrasya ang mangyayari. Pero yung dinosaurs, kung kukunin natin sa siyensya, nag-exist siya millions of years ago before humanity. Ibig sabihin, yung ika-6 na araw sa creation, sa Genesis, hindi 24-hour day yon. Nakukuha mo yung punto ko, kapatid na Marte. Nakukuha po, kapatid na Eli. At yun nga po, alam ko, itutuloy niyo pa yung pagsagot at diintay ko lamang yung sagot niyo kung yun ay kasama sa edad ni Adan. Hindi kasama sa edad ni Adan. Kasi ang edad ni Adan, kapatid, mula nang siya'y lalangin ng Diyos hanggang sa mamatay siya, 930 years. Hindi kaduktong yon dun sa araw na mga araw ng paglalang sa Genesis. Hindi kaduktong. Subukan mong iduktong at pagkatanda-tanda ni Adan. Kung idudugtong mo dun sa ika-6 na araw, napakahaba nung ika-6 na araw kapatid. Kasi ang katunayang mahaba yung ika-6 na araw, hindi 24-hour day yon. On the same day, nilikha lahat ng hayop, doon din nilikha si Adan. No? Ngayon, may babasahin ako sa iyo, kapatid. Tandaan mo, narinig mo ito sa ang dating daan. Sa Kapitulo 2 ng Genesis, 2:7. Ito yung sequence ng pangyayari. 2:7. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa at hiningahan. Si Adan yan. Dinidetali lang ni Moises ngayon yung shortcut na pahayag sa Kapitulo 1, dinidetali ngayon ni Moises dito sa Kapitulo 2. Nilalang ng Diyos ang tao sa alabok ng lupa, si Adan yan. At hiningahan ng kanyang butas ng ilong ng hininga ng buhay, ang tao naging kaluluwang buhay. Yan ang si Adan. Ang katunayan niya, 15:45 ng unang Korinto, kapatid na Daniel. Gayon din naman nasusulat, ang unang taong si Adam ay naging kaluluwang buhay. Ayan, si Adan, ang unang tao, naging kaluluwang buhay. Yun yung binabanggit sa 2:7 ng Genesis, nilalang ng Panginoon Diyos ang tao sa alabok ng lupa, hiningahan sa kanyang butas ng ilong ng hininga ng buhay, ang tao naging kaluluwang buhay. Iyon. Naging kaluluwang buhay ang tao. Si Adan yun. Ngayon, kung papansinin mo, kapatid na Marte, tutuloy natin sa versikulo 8. At naglagay ang Panginoong Diyos ng isang halamanan sa Eden, sa dakong silanganan, at inilagay niya roon ang taong kaniyang nilalang. Ayun, ang kasaysayan. Pagkalalang kay Adan, naglagay ang Diyos ng isang halamanan sa Eden, nilagay niya ron si Adan. Pansinin mong mabuti, kapatid. Pagkatapos, kung isi-shortcut natin, lulundag tayo kasi mahaba pa no? Pagkatapos lalangin si Adan, lagay sa halamanan ng Eden, ang sumunod na pangyayari sa 15,
At kinuha ng Panginoong Diyos ang lalaki at inilagay sa halamanan ng Eden upang kaniyang alagaan at ingatan. At Nilagay sa halamanan ng Eden para ingatan niya yung halamanan ng Eden pagkatapos sinuwebe. At nilalang ng Panginoong Diyos sa lupa ang lahat ng hayop sa parang at ang lahat ng ibon sa himpapawid. At pinagdadala sa lalaki upang maalaman kung anong itatawag niya sa mga iyon. At ang bawat itinawag ng lalaki sa bawat kinapal na may buhay ay yaon ang naging pangalan niyaon. Kaya kita mo, pinagdadala ng Diyos, nung nasa Eden na si Adan, pinagdadala ng Diyos sa kanya lahat ng hayop, lahat ng ibon. Para malaman kung ano itatawag. Napakatalino pala ni Adan. Para lahat ng hayop at ibon na mapangalanan mo, napaka-perfect ng memory nun. Sa akin mo papangalanan ngayon yun baka ang itawag ko ngayon sa isang hayop leon. Bukas matawag kong tigre. Sa dain nun. No? Si Adan lahat pinangalanan niya. Ayan, makikita mo dyan kung gaano ang edad ni Adan, kapatid. Diyan sa consequences ng mga pangyayari. Pagkatapos na siya'y lalangin, nilagay sa halamanan ng Eden. Tapos dinala ng Diyos sa kanya yung lahat ng nilalang na hayop. Matatandaan natin, naunang nilalang ang hayop. No? Bago ang tao. Pero nung malalang na si Adan, nilagay sa Eden, yung mga hayop na nilalang ng Diyos, pinagdadala niya para pangalanan ni Adan. Sa mga tiyempo na yan, kapatid, wala pa si Eva. Nung makita na ni Adan lahat ng hayop, napangalanan na, sabi ng Biblia, wala siyang masumpungan na kanyang katulong. 2:20 ng Henesis. At pinanganla ng lalaki ang lahat ng mga hayop at ang mga ibon sa himpapawid at ang bawat ganid sa parang. Datapwat sa lalaki ay walang nasumpungang maging katulong niya. Yan. Walang nasumpungang maging katulong niya. Ang sabi ng Diyos, hindi mabuti ang lalaki mag-isa. O nag-iisa pala siya, yung kanyang lahi, yung kanyang species, nag-iisa si Adan. Ang daing hayop hindi naman kasi siya hayop. Kaya hindi tayo galing sa unggoy Ano sasabihin galing ka sa unggoy? Kapatid na Marte, kung may magsabi sa'yo, ang tao galing sa unggoy, sabihin mo sa kanya, sige, payag ako. Kung galing ka sa unggoy, payag ako. Pero ako hindi ako galing sa unggoy. Sabihin mo sa kanya. Kasi, may mga unggoy na nun pero nag-iisa ang lalaki. Ang kanyang uri, nag-iisa. Sabi ng Diyos, hindi mabuti ang lalaki mag-isa. Lalalang ko siya ng katulong niya. Kinuha ngayon yung tadyang, ginawang si Eva, etc. Tapos ang istorya. No? Ito na ngayon si babae. Gaano katanda na si Adan? No? Kasi si Adan hindi dumaan sa pagka-baby. Hindi rin siya dumaan sa pagka-teenager. Adult siya, nang likhain siya ng Diyos. Si Adan, kailan mo bibilangan? Nung umpisang lalangin siya ng Diyos. No? Nung ika-6 na araw. Ibibilang mo ba ngayon yung pagkalalang sa hayop? Milyong taon na si Adan bago namatay. Kung ganun ang lalabas. So, hindi kadugtong yung edad ni Adan doon sa edad ng pagkakalalang ng hayop, bagaman silang dalawa ay nilalang sa ika-6 na araw ng paglalang. Naintindihan mo po ako, kapatid na Marte? Brother Eli, kasi po, sinasabi po dito sa Genesis 5:5, ang lahat na araw na ikinabuhay ni Adam ay 930 taon. Yung pong ikinabuhay, mula po nung siya'y binigyan ng hininga ng Diyos at naging kaluluwang buhay, nga po nung binanggit nyo sa Genesis 2. Lahat no, 930 years. Opo, so, hindi sila magkaedad ng mga hayop. Hindi po, yung kinabuhay po ni Adan.
Kasi yung mga hayop na nilikha sa ika-6 na araw, milyon-milyong taon na yun eh. Ngayon sa ating panahon eh. Pero si Adan, mag-uumpisa ka kay Adan, nung mamatay siya, 930 years, hanggang ngayon, wala pang 7,000 taon. Halos 6,000 taon lang mahigit ng konti. Wala pang 7,000 taon mula nang mamatay si Adan. Nung mamatay siya, 930 years. So hindi connected yung edad ni Adan sa edad ng mga hayop. Hindi mo dapat umpisa ng edad ni Adan sa ika-6 na araw ng paglalang ng hayop at ng tao. Kasi ang pagitan ng tao at ng hayop, milyong taon. Naintindihan mo po ako, kapatid na Marte? Opo, kapatid de Eli. Gintaan nga lamang po kasi, mayroon pa pong 7th day. Yung po ba bilyon taon din po ba yun? Kasi po, kung 6th day po nila lang si Adam at buhay na siya noon, at yung 7th day na namahinga ang Panginoon, kung milyon din po ang bilang noon, di po yung po kinabuhay ni Adam, hindi lang po 930 years. Ganito, kung dadalin mo dun sa 7th day, kapatid, ang possibility naman nung 7th day na nagpahinga ang Diyos sa ika-7 araw, kasi nga dalawa nga ang pinag-uusapan natin, di ba? Araw sa langit at araw sa lupa. Nakuha mo ba yung punto ko kanina? Kasi kasaysayan ng langit at lupa ang pinag-uusapan eh. 2:4 ng Henesis. Ito ang pinangyarihan ng langit at ng lupa, nang likhain noong araw na gawin ng Panginoong Diyos ang lupa't langit. At wala pa sa lupang kahoy sa parang, at wala pang anumang pananim na tumutubo sa parang, sapagkat hindi pa pinauulanan ng Panginoong Diyos ang lupa, at wala pang taong magbukid ng lupa. Kung papansinin mo yan, kapatid na Marte, yung binumpisa natin sa 2:4, ito ang pinangyarihan ng langit at lupa. Noong araw na gawin ng Panginoon Diyos ang lupa't langit. Yan ang summary, kabuuan, synopsis. Kung itataas mo sa versikulo 2, At nang ika-7 araw ay nayari ng Diyos ang kaniyang gawang ginawa, at nagpahinga ng ika-7 araw sa madlang gawa niyang ginawa. at 3, At binasbasa ng Diyos ang ika-7 araw at kanyang ipinangilin, sapagkat siyang ipinagpahinga ng Diyos sa madlang gawang kanyang nilikha at ginawa. Ayun, nung ika-6 na araw, natapos lahat eh. Natapos lahat ng ika-6 na araw eh. Tapos, nagpahinga siya sa ika-7 araw. Ngayon, dapat alam mo kapatid, ang punto ni Moises dito. Tandaan mo, si Moises ang sumulat nito. Kaya niya isinasight ito para ipakita sa mga Israelita ang halaga ng ika-4 na utos na ibinigay sa kanya sa bundok ng Sinai. Na ipangilin mo ang araw ng Sabat, sabi dun sa Exodo, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Nung panahon na yon na isulat ni Moises ito, inire-relate niya na yung araw ng pagpapahinga ng Diyos sa kanyang mga gawa. Ibig sabihin, tumigil ang Diyos sa kanyang paggawa nung ika-7 araw. Tumigil ang Diyos dahil tapos na. Ang ibig niyang ituro rito sa Israelita na ang tao, dapat silang mga Israelita magpahinga sa ika-7 araw. Kasi ikukonekta ito ni Moises eh. Yung ika-6 na araw na tapos ang Diyos sa paglalang, ay nagpahinga siya sa ika-7 araw. Ito, kaya kinukwento ni Moises sa Israelita para i-emphasize sa kanila na igalang naman nila yung iniutos na ika-7 araw na magpapahinga sila sa ika-7 araw ng 1 linggo. Hindi sa ika-7 araw ng paglalang. Ikinukumpara niya lang kung paano ang Diyos tumigil ng paglalang sa ika-6 na araw at nagpahinga ng ika-7. Gusto ni Moises, igalang ng Israelita yung araw ng Sabat na
magpahinga sa ikapitong araw ng isang linggo. Hindi sa ikapitong araw ng paglalang. Hindi mo naman pwedeng gayahin yung ikapitong araw ng Diyos kapatid. Kaya kung minsan, talagang dyan naman gagaling lahat ng diskusyon Kasi yun ang isasaksak ng Sabadista. Ang ikapitong araw, Sabado, 24 hours yun. Ipaparis nila sa ikapitong araw na paglalang na sinasabi sa Biblia. No? Ipaparis nila yon. Pag ipinaris mo na 24 hours yun, abay, dapat yung ika-6 na araw, 24 hours din. Which is not possible. Kasi nilalang ang sa ika-6 na araw, ang mga hayop sa lupa at ang tao. No? Napakalaki ng agwat ng pagkalalang ng panahon ng pagkalalang sa hayop at sa tao. Pag iimbestigahan mo sa siyensya, ang mga hayop, ang animal kingdom, nag-exist millions of years before humanity. Kahit yung mga ateista, tanungin mo. Kahit mga siyentipiko, tanungin mo. Ang agwat ng existence ng tao sa mundo, through fossils, through archaeology, napatunayang millions of years apart yan. Pag ikinungkulod mo ngayon na yung ikapitong araw ng Diyos, 24 hours, automatic dapat i-conclude mo lahat ng araw sa Henesis na paglalang 24 hours, which will not allow, scientifically speaking, na 24 hours yung paglalang sa hayop at saka sa tao. Ngayon, ang edad ni Adan ay 930 years. Alam na natin yun, 930 years sa mundo. Kasi sa mundo nandyan si Adan ilagay mo si Adan sa Venus. Napakaibang araw yun. Mas matandang-matanda si Adan lalabas doon. Dahil lang isang araw sa Venus, 243 Earth days. Nasa mundo si Adan, kaya 930 years ng Earth years in the years of creation o days of creation. Ewan ko, kapatid na Marty, kasi naubos na yung oras ko, siya pa yung magtatanong, kapatid na Daniel. Salamat sa iyo, kapatid na Marvin. Salamat po sa inyo dyan sa Ireland. At lilipat naman